A great relationship is all about falling in love with the same person over and over again. Kamusta mga ka-MV? Ngayon ay itutuloy natin ang ika-4 na kabanata ng Stolen Sweetheart. Pero bago natin simulan ang ating istorya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para updated lagi kayo sa aking mga susunod na uploads. Nawawalan na din ng pag-asa si Gerald na makakaligtas pa sila. Pero madalas pa ding sabihin nito na makakauwi sila. Ngunit malaki ang pagdududa niya na hindi taos sa puso niya ang kanyang sinasabi. Sobrang pagod na sila. Kakaunti na din ang mga prutas na nakikita nila. Kaya ngayon ay napakatindi ng pagrereklamo ng kanilang tiyan. Masyado na silang nanlalambot at nahihirapan na ding maglakad. Nauuna si Gerald sa paglalakad dahil naniningin ito sa paligid na baka sakaling may mga prutas pa silang pwedeng makain. Hinang-hina na din ang katawan nito. Kung maaari nga lang ay magpahinga na siya. Iniisip ni Julia na baka maging maayos na din ang lahat at umayon sa kanila ang swerte. Ngunit nagkakamali siya. Ilang sandali ay parang may isang bagay na dumampi sa kanya. At nang paglingon niya, ay nakita niya ang isang maitim na lalaking may dalang sibat na siyang dinidikit sa likuran niya. Napasigaw siya ng malakas, ngunit natigilan siya nang umakma itong sisibatin siya. Maya-maya pa ay nagsulputan na ang mga kasamahan nito. Nag-uusap-usap sila, ngunit ibang lengguwahe ang gamit nila. Malakas ang kutob niya na panganib lang ang dala nito sa kanila. Nakakatakot ang mga itsura nila. Malalaki ang katawan na parang kasing tigas ng bato. Nakabahag lamang ang mga ito. Sobrang takot ang nararamdaman niya. Si Gerald na lang ang pag-asa niya. Ngunit nang hina siya nang makita niyang may nakatutok na ding sibat dito. Ano bang nangyayari, Gerald? Hindi ko alam, pero mukhang miyembro sila ng isang samahan. Anong gagawin nila sa atin? Yun ang dapat nating alamin, Julia. Pinipilit kong intindihin ang mga salita nila. May isa sa samahan ang naiintindihan sila at naiintindihan niya. Alam ko na, Julia. May samahan nga sila na tinatawag nilang samahan ng mga malalakas. Parang ganun. Pero ang good news ay may mga pagkain sila at bahay na matitirhan. May bad news din ba? Ang grupo nila ay puro lalaki lamang. Ang babaeng pwedeng manirahan sa kanila ay dapat asawa ng isa sa mga lalaki. Mahigpit ang grupo nila, kaya kung papayag ka, ay magpanggap tayo bilang mag-asawa. Sige, walang problema. Muling nakipag-usap si Gerald sa isang lalaki. Dinala na sila sa lugar nila at pinakain. Pinagtitinginan sila ng lahat. Ang mga kababaihan ay kapareho lang din ng suot ng kalalakihan. Ngunit kahit papaano ay may kaunting tabing ng tela ang pantaas ng mga ito. Sinamahan sila ng mga ito sa isang maliit na kubo at doon sila nagpahinga. Wala silang kaalam-alam sa panganib na haharapin nila. Buti na lang at may nakapag-tips sa kanila ng isang babaeng marunong magtagalog. Balak ng pinuno na maging asawa ni Julia at ikulong naman si Gerald. Kinaumagahan, nagulat si Julia dahil wala si Gerald sa tabi niya. Hinanap niya ito sa paligid, ngunit hindi niya ito makita. May nakapagsabi sa kanya na pumunta ito sa pinuno nila. Buong araw ay hindi niya ito nakita. Kahit sinong tanungin niya, ay iisa lamang ang sagot ng mga ito. Gusto kong makita si Gerald. Hintayin mo na lang siya, babalik siya mamaya. Pagkatapos ng hapunan, ay nagsipuntahan na ang lahat sa kani-kanilang kubo. Naghintay si Julia na tumahimik na ang paligid bago siya patakas na hanapin si Gerald. Sa kanyang paghahanap
ay may natanaw siyang liwanag sa hindi kalayuan. Natukso siyang sumilip sa loob ng isang maliit na kuweba at nakakita siya ng isang lalaking nakahandusay sa sahig. Nakatali ang mga kamay at paa nito. Nilapitan ito ni Julia. "Gerald?" Pabulong na tawag nito habang sinusubukang gisingin. Napakahimbing ng tulog nito. Para bang walang kamalay-malay. Hindi niya matanggal ang pagkakatali nito. Dahil bukod sa makapal, ay sobrang tibay pa nito. Humanap siya ng paraan. Kinapa niya ang pantalon nito at nakakita ng isang blade. Sapat na para makalagan niya si Gerald. "Gerald, gising! Hoy, gumising ka!" Tawag ni Julia ng paulit-ulit para magising ang binata. Maya-maya ay nagkamali na ito. "Julia, anong nangyari? Wala nang oras. Kailangan mo nang umalis dito. Kaya mo bang tumayo? Wag na. Iligtas mo ng sarili mo." "No way!" Tanggi ni Julia. Hindi niya kayang iwan si Gerald sa ganong sitwasyon. "Dali, subukan mong tumayo. Promise, hindi ko kaya. Masyadong mahina ang katawan ko. Kailangan mong kayanin, kundi dalawa tayong mapapahamak dito." Sinubukang tumayo ni Gerald, ngunit kada hakbang ay nabubuwal ito. Pero sa tulong ni Julia, ay unti-unti silang nakakalayo. Dahan-dahan lang sila dahil baka biglang may makarinig sa kanila at mahuli sila. Ilang beses sinabihan ni Gerald si Julia na iwan na lamang siya. Pero hindi niya ito ginawa. Paglabas nila ng kuweba, ay sobrang lamig ng ihip ng hangin na nakatulong para mawala ang pagpikit ng kanyang mga mata. At unti-unting manumbalik ang lakas nito. "Doon tayo, Julia. Sabihin mo nga sa akin kung anong nangyari sa'yo at bakit ka nakatali. Hindi pala tayo basta-basta makakaalis dito. Kanina kasi, nagtanong ako kung saan kaya ang daan pa uwi. Sabi nila ay ang pinuno nila ang nakakaalam. Kaya pumunta ako doon. Ngunit itinali nila ako at may parang itinusok sa akin na naging dahilan ng pagkawala ng malay at lakas ko. Ayaw nila nang may nakakaalam o makakadiskubre ng lugar nila. Kaya pala may ilang mga taong hindi na talaga taga dito." Bumilis ang paglalakad ni Julia nang malaman niya ito. Malayo na ang nalalakad nila, pero wala silang mahinga ng tulong. "Siguro naman ay hindi na tayo masusundan pa, Gerald," sambit ni Julia nang biglang may sumulpot na malaking lalaki. Agad naman itong sinugod ni Gerald. Nagsuntukan sila hanggang gumulong kung saan-saan. Habang nakatingin si Julia kay na Gerald, ay nakaramdam siya ng matulis na bagay na tumusok sa braso niya. Inalis niya agad ito, pero mukhang huli na ang lahat. Nakaramdam siya ng pagkahilo. Sinubukan niyang tumakbo at sumigaw, pero hindi niya ito magawa. Unti-unting nanlambot ang tuhod niya hanggang bumagsak siya sa lupa. Si Gerald naman ay nananakit na ang kamao kakasuntok dahil ayaw na niyang bigyan pa ito ng pagkakataon para makabawi pa. Hanggang sa ito ay nawalan na ng malay. Agad niyang binalikan si Julia, ngunit natagpuan niya itong walang malay. Dinala niya ito at mabilis na umalis sa lugar. Dahil sa pagod ay binaba niya muna ito. Ayaw niya munang isipin ang maaaring mangyari at wala siyang idea kung nasundan sila. Ayaw niya mang pumikit ay hindi na niya ito napaglabanan pa. Matindi pa din ang talab nang naiturok sa kanya dahil paglapat pa lang ng likod niya sa lupa ay agad na papikit ang kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng isang kamay na dumampi sa balikat niya. Susuntukin niya sana ito, ngunit nagulat siya sa tumambad sa kanyang paningin. "Paano? Bakit?"
Ito lang ang kanyang nasabi at tuluyan nang nawala ang kanyang diwa. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng Stolen Sweetheart. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.